Mga boss, mukhang iba na sinasabi oh. Mukhang nagbabago na ho mga kababayan. From ang tagal, dati naiinip sila, di ba? Yung mga DDS, anak ng tinapa kayo. Ano na? Dati inip kayo. Ngayon, di nyo na masabi na ang tagal, ano? Kabado na kayo. Sabi dito, from ang tagal, no? Tumatagal na akong hinahabol niyan. Nag-iiba na yung tono ng bossing ninyo. Nag-iiba na yung tono ng matanda, mga kababayan. Ano ho ang sabi dyan? I am asking, no? The ICC to hurry up. Nagmamadali ho. Tapos biglang, punta ng Hong Kong. Oh, I am asking the ICC to hurry up. Magmadali kayo, bilisan nyo, iniintay namin kayo. Ganyan ho yung kanilang mga sinasabi. This issue has been left hanging for so many years. Ganyan ang kanyang sinasabi. Ang tagal, baka mamatay na ako. Oy, wag muna ho, dating Pangulo. Majority ng mamamayang Pilipino, ayaw kayong mamatay agad. Dating Pangulo. Gusto nila, makita daw muna ho nila kayo na nasa loob ng kulungan. Actually, may mga kumakalat na post sa social media. Kung gaano kaganda naman pala yung papasukan nila doon sa The Hague, no? Yung kulungan nila, meron Taco Beach. Oh. Hindi yung hindi yung dagat. May kubeta. Actually, sandali nga. Mamaya na sa susunod na topic na kasi matagal pag inap ko to no? Merong inidoro doon. Kasama na o katabi na nung mismong kakainan. Tapos katabi nung kakainan yung kanya namang yung kanya namang higaan. Oh, maganda ho mga kababayan. At panigurado yung mga DDS matutuwa. Matutuwa mga bossing. Oh. Ang tagal. Sabi, ang tagal baka mamatay na ako. Hindi na nila ako maimbestigahan ngayon. Naku, mukhang aabot. Sabi ngayon naman, mga kababayan, March 9, isang taon din o ilang buwan din ang pagitan nito, November, December, January, February, March, 4 na buwan. Iba na agad yung tono, ha? Kaya naman ako, nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Ayan, yan yung sinasabi niya sa Hong Kong Di ba? Yan yung sinasabi nila sa Hong Kong na ang akala natin, mga boss chief sir, sandamakmak yung pumunta. Sabi nung iba, KOJC lang naman daw pala yung pumunta doon. At may naipakita tayong video kahapon, ang isinisigaw, impeach Sara Duterte, mga bossing. Gusto nyo pakita ko ulit muna sa inyo? Mabilisan. Iba no? Iba yung ibinabalita doon sa isinisigaw ng taong bayan. Impeach Sara daw ho. Yan baka sabihin nyo sa Pilipinas lang yan. Ayun kung nakikita nyo naman yung nasa ibabaw, yung nakasulat, sulat in check. Sabi ni G-Sir, G-Sir, yes, mga member ng KOJC, yung mga yan. Kasi, sabi ng mga kapwa natin Pilipino, doon sa Hong Kong, mas malakas din pala sa Hong Kong si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sabi niya, sa Hong Kong to sinabi, kaya naman ako, nakita nyo na patong-patong ang kaso ko. Ang balita ko, may warrant daw ako. Pag totoo yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga PI na yan. Di ko nababasahin, mga boss. Dito naman yung mga viewers naman natin, hindi naman napapasigaw ng Duterte kapag may naririnig na mura No? Matagal na akong hinahabol ng mga PI na yan. Kasi ang pagkakaiba ho natin doon sa mga DDS, kapag ka nakarinig yan ng mga PI o yung mga, ayan, no? Sigawan na po yan. Nabubuhay na po ang dugo ng mga yan. Biruin mo, isipin mo mga kababayan, kung yung nasa loob ng stadium na yon doon sa Hong Kong,
mga ano ni Kibuloy, mga miyembro ni Kibuloy, narinig ko nagsigawan eh. Nag Duterte eh. Nung nagmura si Digong, no? Aba, mukhang mali ang turo sa inyo. Di ba? Mukhang mali ang turo sa inyo. Di ba? Biruin mo, nasa isang grupo kayo ng kulto. Ay, hindi. Mali, mali. Uy, huwag nyo sinasabing kulto sila, no? Nasa isang grupo kayo ng ang mga babae palmolive, ang shampoo. Tapos makarinig kayo ng mura, makarinig kayo ng may minumura, magsisigawan kayo. Oh, makarinig lang ng PIPI, Duterte, nabubuhay yung dugo ninyo. Ibang klase, ang turo nga sa inyo. Kaya, isigaw na ba natin Kibuloy para sa Senado? Wag na ho. Mahirap na kung ganyan ang turo, baka mahawa pa yung ibang kababayan natin. Di ho ba? Pero bumalik tayo mismo dito. Dati, ang lakas-lakas ng loob. Dati, talagang nagsusumigaw, no? Halina kayo, ang tagal nyo naman. Pati yung mga DDS, paulit-ulit, di ba? Hoy, nasa na yung ICC nyo? Nung isang linggo nga may pakalat-kalat ditong mga nagko-komento Mark Ramos, paulit-ulit ka ng ICC. Nasa na yung ICC mo? Nagulat ako, biglang ang balita ng linggo, ICC na. Tapos ngayon, paawa na. Si Vic Rodriguez, nakita ko. Alam nyo kung ano sinasabi na naman? Paulit-ulit to. Walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Paulit-ulit lang ho, mga kababayan. No? Samantalang ang dami na pong nagpapaliwanag, pati na po si E.S. Bersamin, na kapag ang Interpol ay pinakiusapan o tinulungan ng ICC para arestuhin si Digong, wala. No? Walang magagawa ang Pilipinas kung hindi sumunod dito, mga kababayan. Ang salagay, kapag tayo lang ang nangangailangan, saka natin sila susundin o saka natin sila papansin. Hindi. Ano? Kaya nga may pinag-usapan Yun ang lusot, mga boss. Baka siguro kaya napapunta ng Hong Kong si dating Pangulong Duterte. Tanong, uuwi ho kaya? Babalik ho kaya? Or baka sabihin sa atin, kailangan magstay ni dating Pangulong Duterte dito sa Hong Kong dahil magpapagamot. Baka ganyan yung sabihin sa atin, ano? Meron kasing nakitang hindi okay sa kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Kaya pupunta ng mainland China. Hindi, Hong Kong, magagaling naman dyan sa amin. Hindi, malay nyo, no? Ang dating Pangulong Duterte, mahilig pala doon sa makalumang paggamot. Madami nun sa mainland China. Yan, baka yan na yung mga marinig ho natin